araw ay January 7, araw ng linggo. Mula nung January 3, pangalawang biyahe ko pa lang ito. At unang biyahe namin magkasama ng driver ko na si Kuya Dens. At pumunta lang ako ng maaga kahit wala kaming usapan na kung anong oras kami babiyahe. Kaya naman hinihintay ko na lang siya habang nagbabantay din ng pila. Ito nga parang hangover pa din sa bakasyon. Para ba nakapanlalambot pa at wala sa kondisyon. Nung dumating na ng driver ko, sumampa na din ako sa bus at nagpunas-punas para makapag-unat-unat. Lahat na maaaring punasan na hawakan, hinagod ko nga ng basahan. At winalisan ko na din yung mga alikabok sa sahig para masarap tingnan. At habang nakapila na nga kami, buti na lang napansin agad na kaunti na lang yung AdBlue. Kaya aming pinaripilan. Kung nagkataon kasi na naitakbo namin dahil naka-computer box, baka tumiri kami sa daan, mapornada pa ang biyahe namin. At pagdagat nga namin sa terminal, wala pa kami gaano sakay. Nakakadampot naman kami kahit pa isa-isa. Tapos dito sa Muson, meron pa din naman, kaya na-seating pa kami. At speaking kanina tungkol sa pagtirik ng bus, nadaanan namin isa sa kaibigan namin dito sa bandang Prensa sa Marilao. Minsan talaga hindi natin masasabi ano ang mangyayari sa atin sa daan. Basta mahalaga, walang masama na mangyayari sa atin at maging sa nasa paligid natin. Paumanin po pala sa mga pasahero na minsan nakakaranas ay iba't ibang aberya sa daan. Pareho po tayo na hindi ginugusto ang mga ganitong senaryo. Tapos may nadaanan kami sa Antrans dito sa bandang kahabaan ng Bonifacio. Hindi ko lang alam anong dahilan. Sana walang malaking problema dahil hanap buhay din ng empleyado ang apektado kapag ka nagkakaaberya sa daan. Siyempre, apektado rin ang income ng isang kumpanya. Ito nga pala yung extension terminal natin dito sa Malabon Street. Meron na nga palang mga nakaparada. Ibig sabihin, maghihintay pa tayo ng ilang oras na pila. Dahil schedule ng 1993 na dala natin dito sa Santa Cruz. Bababa na po. Dito na po tayo. Punong pa yung terminal natin. Hindi pa tayo makakapasok. This is going, who can tell? But I've been hearing wedding bells. Cause with you on my arm, it's like I'm strutting down the halls like a baller. Everybody's gonna stare, so I'm standing up a little bit taller. You with that double take kind of face star of the show. Kakain na nga kami ng driver ko. At yun, sa wakas, may gulit din akong nakita. Ito talagang hinahanap ko. Dahil siya nagdaang holiday season, kadalasan, karne yung ulam natin. Namiss ko mag-ulam ng ganito. Kaya siguro ako nang lalambot, hinahanap ng katawan ko yung gulay, saka yung sabaw. Sa mga ganitong ulam nga, mas ginaganahan ako. Para bang nakatatak na sa utak ko, na dumadaloy agad sa aking mga ugat pag nakakain ako ng ganitong klaseng gulay. Tapos, partneran pa ng tuyo. Kaso walang tuyo, kaya siya ngayon na lang. Tapos nang pumasok na kami dito sa main terminal, dito sa Doroteo Jose, ay nagabot agad ng plato. Kaya pala, birthday pala ng isang bantay dito sa terminal. Kaya kahit medyo busog pa ako, napilitan na lang ako kumuha. Hindi naman dahil sa matakaw ako, kundi dahil sa pagtugon sa kagustuhan ng may birthday na mapakain ang mga crew dito sa terminal. At kasiyahan ng tao, syempre, kumuha na lang ako ang aking kayang ubusin. Maraming salamat ulit at happy birthday sa nagpakain. At kahit papano, nawala ang aking pananamblay. Alam ko na ang dahilan, gutom lang pala. Alan Sul! Hey! Naka ba mamaya? Ayan. Shoutout muna natin si Tots Matulak. At shoutout kay PBA Philippine Bus Association. Shoutout din kay Cyrus Panalaki. At shoutout kay Kenny Boy. Shoutout din kay Quales Store. At shoutout kay Playing Beast Lexus. Shoutout din kay Gabriel Tran. At shoutout kay Chris Dalit. Shoutout din kay Gilbert Taupo. At shoutout din kay Rian Odinya. Shoutout ulit sa kaibigan. Shoutout kay Justin Andaka. At shoutout kay Andrew Ray Lorenzo Picanya. Shoutout din kay Mark Jan Lai Tulio. Shoutout din kay Jerry BLZ. At
syempre shoutout sa aming controller dispatcher na si Raymar Pumigdin. Shoutout sa sir.